What is up, Cheesy Gang? It's your boy Cheeseburger Motovlog, back again for yet another epic video. As you guys can see, ang gamit ko ngayon ay yung sniper. Tapos ang gamit ng kapatid ko ay yung NK. Wala kasi kami internet sa bahay, no? Ang tagal ayusin ng baka ng PLDT na to. Kaya tatambike na lang muna kami saglit dyan lang sa sa amin malapit. Kung tawagan Manila East Road. Nandito dito may itingin na. Tuli ng NK Protect. Tuli ng NK. Kasi yun nga, ako yung tipong hindi gaano nagpapagamit sa iba ng ng mga motor. Mapabit ba yan, sniper or NK, alam mo yun? Kaya bihira ako makita yung mga motor namin na gamit ng iba. And whenever gamit siya ng iba't pinahiram ko, naastigan ako. Kasi syempre, iba yung feeling di ba? Pagka ikaw nakakakita na gamit ng iba yung motor na dinadala mo most of the time, ang astig. But anyway, ayun nga ang plano for today, no? Tambay kami sa Manila East. Kwentuhan ko din kayo doon about sa mga napalitan na sa motor and all that shit, no? Sa NK. Tapos, ayun, yung kung anong nangyari for the past years na hindi ako nag-motovlog. So, may mga pasundot-sundot na akong kwento sa mga past vlogs ko. You guys can check those out. But, ayun nga, actually, in-intro ko tong NK nung nagtagaytay ako mag-isa nung libre yung toll. And then, sabi ko noon, magkukwento nga ako sa inyo, pero hindi ko pa siya nagagawa since then. Pero hopefully ngayon, magawa natin siya, no? Yun yung target for today. And also, tambike din kami dalawang magkapatid. Gawa nang wala nga kami internet dahil sa baka ng PLDT na yan, no? Nakakaumay. Tumungaw-ngaw sa bahay pag walang internet. Kaya tambike na lang kami dito. Malapit lang to sa amin, yung Manila East Road. So, balikan ko kayo mamaya. Okay, let's go. Tagal talaga ng stoplight dito sa amin. 200 seconds, no? So, hindi rin siya itong kapatid ko, hindi rin siya ganun kasanay gamitin tong NK. Tumatanggi siya pagka sinasabi kong gamitin niya Pero, obviously, as you guys can see naman, kaya naman niya i-maneuver, i-drive and all that shit, no? Pero, ewan ko kung 100% confident na siya gamitin yung NK. Hopefully, ganun, di ba? Para, ang poproblemahin na lang niya is yung pagiging alert sa daan and yung focus, di ba? Hindi ko trip yung niya talaga, yung handling nitong sniper. Malala for me. So, hapon na, magpo-4 na kami umalis sa bahay. May mga past vlogs ako, no? Na pumunta ako sa school, gamit natin yung NK. Ever since nagsimula yung klase, NK yung gamit ko, no? Well, ilang araw lang din naman ako papasok on-site. So, ayun, NK yung ginagamit ko. So, ayun, I hope you guys check out those vlogs that I have uploaded prior to this vlog, no? Maangas yung mga yon. I swear to you guys. So, let's go. Dito na kami sa Manila East Road, kung tawagin. Wala, iwan yung sniper sa NK. Last ng hangin dito, grabe. Tapos di ko marinig yung tambutso nitong tambutso nitong sniper. Kahit naka MVR1 na siya, no? Tingnan natin kung saan tayo tatambay. Dito. Dito tayo tambay.
Dito. Sige, park mo na yan. Pwede na yan, huwag ka na umikot. Ba't nga pala iikot din ako? Ano? Ano? Lakas nga ng hangin dito eh. Lakas ng hangin. Dito sa Manila is. Wala. Hindi ako makahabol. Okay, balikan ko kayo guys. Chill muna. Okay, Cheesy Gang, going back. So, dito na kami, no? Chilling lang kami dito ngayon. And first, gusto ko muna ikwento sa inyo anong nangyari sa mga nakalipas na taon na hindi ako nagpa-vlog, di ako nag-upload. So, ayun nga, let's do a timeline, no? Timeline breakdown para mas madali magkwento at para progressive yung kwento, no? So, January 2021, nag-stop ako nun sa pag-aaral kasi nung nagpa-vlog ako, nag-aaral pa ako nun. So, college ako nun, by the way. And yun nga, tulad ng sabi ko sa mga previous vlogs ko, I hope you guys also check those out. Tinuloy ko lang, kasi ngayon, kung napanood nyo yung previous vlogs ko, tinuloy ko lang yung tinigil ko noon na course. Tinuloy ko lang ngayon. So, ayun, same course, same school, WCC, ATC, North Manila, ang school ko before and ngayon. And same course, BS Aeronautical Engineering, course ko noon, course ko din ngayon. Tinuloy ko lang. So ayun, January 2021, natigil ako sa pag-aaral. And then, May 2021, doon ako nag-start mag-work. Actually, bago ako mag-work, kahit natapos na ako sa pag-aaral, syempre may ilang buwan pa, 'di ba? Kung titingnan niyo, may ilang buwan pa bago ako talaga mag-work. May mga ano pa ako, may mga ni-record pa ako nung ride, no, sa Marilaki and all. Kaso ando lang siya sa laptop, hindi ko na na-upload. Di ko na nga din ata natapos ma-edit. Kasi nga ayun, parang kumbaga yung mood, not really passion, pero yung mood medyo nawala sa pagva-vlog, no. So hanggang ngayon nandun pa rin sa laptop ko yung yung mga vlogs na ni-record ko noon way back then. Hindi ko pa na-upload, but obviously it's weird naman, no, kung i-upload ko pa siya. But anyway, ayun nga, may mga ni-record pa akong vlog noon, mga months in between nang nag-stop ako hanggang sa mag-work ako. Kaso hindi ko na nga in-upload. And then ito na nga, dumating yung May 2021, nag-start ako sa BPO nag-work. First BPO ko yon, Concentrix. So shoutout sa mga nakatrabaho ko sa Concentrix, no. Nasa Concentrix ako for 2 years. So from May 2021 to March 2023, nasa Concentrix. And then ayun, buong panahon na nasa Concentrix ako, hindi ako nag-vlog, no. Nawala na ako ng mood mag-vlog gawa ng syempre first BPO ko yun, tas ayun pa, BPO pa siya, no. So medyo nakakaano siya sa akin, medyo nakaka-exhaust kasi well, BPO. if you know, you know, ganun na lang. And then March 2023, nag-stop ako noon or nag-resign ako noon sa Concentrix. And then June 2023 ulit ako PPO. So, second job ko is BPO pa rin. I5 naman yun. I5 Global Incorporated. Shoutout din sa mga nakatrabaho ko sa I5. Hindi din ako nag-vlog during nasa I5 ako. So, habang nasa I5 ako, 2 years naman yun. Etong June 2025 lang last year ako na wala sa I5. Ayun, kwento ko din yung mga nangyari, no? So, nung nasa Concentrix ako, hindi pa ako nakapagpalit ng motor nun. Pero, I think meron akong picture na sinama sa isa sa mga vlog ko, yung year-end ride ko. Noong 2025, nag-upload ako nun, year-end ride, pinakita ko yung picture nung end result, yung parang pinaka-final build ko sa ko nun, sa Z200 ko. Kasi if you guys can watch my old videos, ang motor ko dati ay Motorstar Z200X. So, yung natigil ako sa pagbablog, hindi ganon or hindi nyo na naabutan yung naging final build niya while nagbablog pa ako kasi hindi na nga ako nag-vlog, no. So, I think ilalagay ko na lang ulit yung mga pictures, no, dito. Ang naging final build nun or final look nun kamukhang kamukha niya yung Panigale V2
na naka pearl white ata tawag doon. Nakalimutan ko kung anong tawag exactly doon sa ano sa colorway na ganun. Basta white yung kaha, yung front fender lang yung black, and then red yung mags. Tapos may mga red accents. Tapos ayun, ganun yung itsura nung Z200X ko. Tapos yun yung naging final build niya. I think nasa ano ko din naman, nasa page. I know, wala pala sa page ko, wala sa Cheeseburger Motovlog. So shoutout sa Cheeseburger Motovlog Facebook page, username Cheeseburger Motovlog 320. Nasa IG ko pala no, nasa personal IG ko yung ano, yung mga pics ng mga ano ko yung mga pics ng Z200 ko while nasa final build form niya siya. And then dumating nga, so buong Concentrix ko, yun lang yung motor ko. And then May 2022 doon namin nabili tong si Sniper. May 9 election, 'di ba? Presidential election. May 10 namin inilabas yung ano, Sniper. And then ngayon 2023 na tayo. So 2023 nga ako tumigil nun sa ano, sa Concentrix. June 2023 ako na hire sa i5. And then months later, August 2023, na i-out ko tong NK400 version 4, yung TFT na yung ano niya, yung display. Mamaya i-walk through ko kayo sa itsura na nung Z200 ng NK400 natin, no. Installment ko to kinuha, kaya medyo nahirapan ako nun sa mga requirements and stuff, kasi nga kaka-start ko lang sa work noon, wala pa akong 6 months, pero gusto ko na talaga i-out tong NK, gusto ko na magka NK. So nabenta ko yung Z200X ko ng almost 40k, no. Almost 40k lang yun nung nabenta ko siya. Tapos sobrang diin ng forma niya, pati ng ano nun, ng build ko doon sa Z200X ko na yon. So yun, nabenta ko siya ng 40k nung July, last week ng July 2023 ko siya na out, and then first week ng August 2023 ko na out tong, or nabili, na-release tong tong NK400. And then installment ko to kinuha, 2 years to pay, nag-down ako ng 50%, but supposedly dapat August 2025 siya matatapos, pero January 2025 pa lang binuo ko na yung remaining balance ko dito sa NK400 para may discount, which nangyari naman, nagka-discount din talaga ako. I think almost 20k ata yung naging discount ko from the original estimation na magiging total payment ko pagka installment. And then ayun nga, June 2025 naman ako bumounce din, or nawala din sa i5, no. So from June 2025 at to this very moment of time, hindi pa ako ulit bumabalik sa BPO, kasi first mag-aaral ako. Gusto ko munang i-check yung schedule ko, kung kakayanin ng katawan ko, kakayanin ng schedule, ng oras, and all that stuff. And second, gusto ko ng VA na ang gusto kong pasukan na trabaho, para work from home lang, hindi ganun kabigat kung plano kong pagsabayin yung pag-aaral at yung pagtatrabaho. So yun talaga yung mga nangyari sa buhay ko, nothing so special. Nagkaroon lang ng mga bagong motor. Actually di ko pa pala nasasabi sa inyo. January 2024, sunod-sunod nga ang astig eh. January 2024, doon naman namin na i-out yung Honda Beat version 3 na anniversary edition. I think limited edition yun or special edition, not really sure kung anong tamang naming doon. Pero ayun, just to recap, January 2021 natigil ako sa pag-aaral. May 2021 nag-start ako sa BPO. And yun nga, tulad ng sabi ko sa mga previous vlogs ko, once again, you guys can check out my previous vlogs, astig yung mga yon. May 2021 nag-start ako sa BPO. And kalakip ng pag-start ko sa BPO, siya naman din pag-stop ko sa pag-motovlog or pag-upload rather. Kasi sabi ko nga, in between ng January to May 2021, meron pa akong mga vlogs na hindi na natapos ma-edit, gawa nang wala ako sa mood sa pagbablog. Tapos ayun na nga, May 2021 nag-start ako sa BPO sa Concentrix. Ito nakuha to May 2022, so year later, no, nakuha to tong Sniper 155R namin. And then the next year 2023, nag-stop ako nun umalis ako nun sa Concentrix March
2023, umalis ako sa Concentrix. And then, June 2023, na-hire ako sa i5 Global. And then after that, same year, July 2023, kaka-start ko lang sa i5, no? In-out ko na agad yung yung Z200X ko na nasa final build form niya. Once again, nakita nyo naman yung mga pictures o kung in-skip nyo, balikan nyo. Pinakita ko yung mga pictures niya, no? And then, ayun nga, July 2023, in-out ko yung Z200X. August 2023, nirelease naman tong NK400. And then, January 2024, doon naman namin nirelease yung Honda Beat namin, version 3, na anniversary edition. Ito naman, version 4 TFT edition. Ito, hindi siya standard. Sniper 155R. So, medyo medyo yung next step level yung yung mga ina-out naming mga motor these previous years. So, ang stigno sunod-sunod, 2022 nagkaroon ng bagong motor, 2023 nagkaroon ng bagong motor, 2024 nagkaroon ng bagong motor, 2025 walang bagong motor. So, yun. And then June 2025 last year, ako nag-stop naman sa sa i5 or sa BPO in general, no. And from June 2025 to January ngayon 2026, hindi pa ako ulit nag-i-start sa BPO or even sa VA, pero yun na yung next target ko, virtual assistant, no. Para nga once again sa pag-aaral ko, para work from home ako, mas kayang pagsabayin, mas magaan para sa physical health ko, no. Now, let's proceed sa pag-walkthrough dito sa motor. Ito na muna, itong NK400 muna ang i-feature natin, no. Sa mga next vlog, i-feature din natin yan, yung Sniper 155R and also yung Honda Beat version 3 na anniversary edition natin. But for now, dito tayo sa NK400 kasi ito yung ito yung pandiinan. Doon tayo sa pinakamalaki papunta ng papaliit. Sa mga next vlog na yung ibang motor, yung dalawang motor. Alright? So first, sinabi ko din sa previous vlog ko, actually yung vlog ko na pumunta kami o bumisita kami sa Bodega Moto Clearance Sale. You guys can check out that vlog, astig yung vlog na yon, no. Tinner ko kayo sa event, sa mga booth and stalls na or mga branch na naglatag doon. So you guys can check that out. Sabi ko doon, sobrang kintab ng motor ko kasi 2 days ko siyang pinaliguan and binaf. First day, pinaliguan. Second day, nung tuyo-tuyo na, binaf ko siya ng pagkatindi-tindi. But weeks ago na yon, kaya I don't think na ganun pa rin siya kakintab. Pero check nyo na lang dun sa vlog na yun kung gaano siya kakintab at kalinis. Kasi syempre, sabi ko nga, after ng Bodega Moto Clearance Sale na vlog ko, pumasok na ako ng sa school, nag-start na yung klase. Ito yung ginagamit ko every time na may pasok ako sa school. Kaya obviously, madudumihan siya sa biyahe. But hopefully, presentable pa rin siya sa video. Nakikita nyo naman kahit pa paano presentable pa rin siya sa video. Okay, let's proceed. So, hindi ito parang, alam mo yun, yung parang motorcycle review. Siguro saka na yun kasi wala akong nireading cue cards. Wala akong nireading cue card para sa spec ng bike and all. Pero, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung current state, current status, and current upgrades or accessories dito sa Z200 or sa NK400 version 4 na TFT display natin. Okay? So first, dito na tayo sa pinakamalapit sa akin sa kinatatayuan ko. Itong Acrofobich Slip-On. So ayan, naka-Acrofobich Slip-On ako. Ayan. And then actually trinay ko nang mag-SC project na carbon. Kaso masyadong maingay, ibinili ko dito at saka hindi ganun ka-contrast sa sa mid-pipe ko Kaya eto, contrast to, no. Unlike sa carbon, obviously black to tapos silvery yung yung mid-pipe. So hindi ganun ka-contrast. Pero nagkaroon ako ng ganung muffler, 2023 to 2024. Yun ang gamit kong muffler. Pero actually ito yung una kong muffler and then pinalit ko yung SC Project na carbon late 2023 to mid 2024 and then ibinalik ko din dito sa Acrofobich na slip-on. So ayan yung forma niya, pang commonly makikita niyo to sa S1K, yung gantong slip-on na Acrofobich. Tapos ang mid pipe ko, ayan, obviously hindi na din stock kasi actually ang kulit nga pa lang, 'di ba? August ko to kinuha. Wala pang 500 kilometers yung odo niya. Break-in pa. I think patapos pa lang ata yung August, no? Patapos pa lang yung August
2023. Kasi first week ng August ko nga ito kinuha, diba? Then patapos pa lang yung August 2023, pinalitan ko na siya agad ng tambucho, pinaganto ko na agad siya, no? Pinatanggal ko na agad yung stock. Weight reduction na din and all that shit. So, ayun, break-in pa lang, hard break-in. Pinalitan ko na agad ng tambucho, wala, 500 kilometers o wala pa atang 500 kilometers yung Odo. Pinasalpakan ko na agad ng ganyan. So, ito yung mid-pipe ko, JPT Racing. Check out their Facebook page. Tinan nyo naman guys, maganda pagkakagawa niyan. So, yung pinili ko yung nakalabas, no, naka-extend sa labas. Kasi ang stock nito, kung familiar kayo, ang stock ng NK400, mapa version 1 to version 4, naka underneath, no, na parang araro yung itsura. Pero gusto ko yung naka-extend sa labas kasi parang masastig siya Ayun, no. Tingnan nyo naman. Masastig siya pag naka-extend sa labas para sa akin So, etong mid-pipe ko, ganyan. JPT yan. JPT Racing. J for Juliet, P for Papa, T for Tango. Nax, no? Phonetical. So, JPT Racing ang mid-pipe. Malinis pagkaka-welds dyan. Pogi. Ayan, no? Sorry kung medyo madumi yung motor kasi ayun nga, ginamit ko nga siya sa school. After ng Bodega Moto clearance sale. Kasi linggo yun Tapos the next day, Monday. Actually Tuesday pala kasi Monday wala akong pasok. Tuesday, ginamit ko na siya sa school. Kaya pasensya kung medyo madumi yung bike. Tapos eto, Acrofobich na slip-on. And then dito din tayo sa likod. Blina ko din yung pagkabit dyan sa, ano ba to? Ayan, Spirit Beast signal light. Rear and front naka Spirit Beast signal light na yan kasi yung stock baliin Tapos pagka bibili din kayo ng kahit na buo pa yung stock nyo, gusto nyo palitan, mas mura pa to. Kamukha ng stock yung ano niya, yung hulma niya, yung shape and all. Mas mura to. At saka may branding pa, masastig. And naka smoke yung light cover niya, so ang pogi. So ito, binili ko to online lang. Even this, online lang. Ilalagay ko na lang din sa description box yung mga link ng mga accessories and parts na pinagkakabit ko dito sa motor. Ayun, check out nyo yung vlog ng pag-install ko dito. Kung interested kayo, kung kayo ay naka NK400 or naka CF Moto na ganito, 400 pataas. Or kahit mga 300 or 400 pababa. Pwede nyong kabitan nito. Check out nyo na lang sa sa mga previous vlogs ko, no? Yung naging installation video ko dito sa Spirit Beast signal light. Hindi naman ganun kahirap. Pero may color coding, kaya check out nyo na lang kung ayaw nyo nang malito sa color coding. Okay? Ilalagay ko na lang din sa description box yung installation video link. So, ayan, Spirit Beast signal light. And then, ito, ilalagay ko na lang din, once again, ilalagay ko na lang sa description box lahat ng link, no? Tsatsagain ko for you guys sa cheesy gang ko. So, ito is naka fender eliminator tayo na CF Moto ang naka laser print na branding, no? Actually parang hindi siya laser print But anyway, ayan, may CF Moto siya. Wala siyang plate light bracket. Pero I think sufficient enough naman yung ilaw na binubuga nito or yung ilaw sa paligid, yung ambient light para mailawan to sa gabi, no? Or para makita siya sa gabi. Especially kung may nagbubuga naman ng headlight sa likuran mo, no? Makikita to panigurado. So ayan, naka fender eliminator tayo na bracket. Madali lang din installation nito. Tatanggalin mo lang yung stock fender, rear fender. Ibo-bolt on mo lang yung apat na yan. Obviously, ito, ibo-bolt on mo lang yung fender eliminator dun sa apat na bolt and that's it. Tapos, meron siyang butas para sa, what do you call it? Para sa signal light. And, take note guys, yung butas, obviously may butas to nakasama para sana sa plate, sa plaka, kaso hindi sakto. So, it's either butasan mo to or yung plaka bubutasan mo. So, in my case, since ako lang nagkabit, nag-install, ito na lang pinili kong butasan kasi ayun, no, nakikita nyo guys, may gas-gas. Sinubukan ko siyang butasan kasi masyadong matigas. Masyadong makapal na bakal. Ayun, no, if you guys can see. Makapal na bakal siya. So, sinubukan kong butasan to kaso di ako tumagos. Kaya ito na lang binutasan ko yung plaka. But clean naman yung pagkakabutas ko sa plaka para wala magiging violation, no? So, as you guys can see, pantay na pantay yung plaka.
even from afar. O, di ba? Maganda at maayos at malinis and symmetric yung pagkakabutas ko. And then, dito na tayo. Ito, as you guys can see, naka din tayo, naka Evotech sliders, magkabilaan yan, obviously. Pinakabit ko to. Ito naman, hindi na to online. Ito, pinakabit ko to sa Biker Toys. So, nakalimutan ko yung presyo niyan, pero 3,000 ata or 2,800 yung presyo niyan. Ito, around 600 ang presyo ng Spirit Beast. Obviously, pares yun. So, kung dalawa, 1,200. And then ito, around 600 din. Tapos ito, 2,800, no? Pero ano ko pa pinakabit yan, 2024. Ewan ko lang ngayon kung magkano presyo 1. So, ayan, magkabilaan yan. Evotech sliders, no? Para safe tayo sa mga tumba. Kaysa naman fairings magasgasan, no? Mas okay na magasgasan yan. Pagka, or in the event na matumba mo yung motor o mag-crash ka, wag naman sana, di ba? And then ito, nakaano din tayo. Ito, online ko lang din binili yan, yung mga tank pads. Wala siya sa gitna. Kasi, yung kasabay nitong dalawa, ay magkabilaan. Yung kasabay nitong dalawa na para sa gitna, na bakbak no? Nagkakadumi dun sa ano niya, sa bakbak, natanggal yung dikit. So, umangat, nagkakadumi hanggang sa humaba yung nawawalan ng dikit. Kaya tinanggal ko na lang. Pero meron na ako sa bahay na reserva na ganito, pamalit dito, pati dito. The reason why hindi ko pa siya ikinakabit kasi plano kong ipa-ceramic coating. Itong NK400 natin, plano ko siyang ipa-ceramic coating. So siguro pag ceramic coating to, tatanggalin to, no? Pero hindi ko pa tinatanggal para habang hindi pa ako nagpapa-ceramic coating, meron pa akong maanuhan ng legs, maipitan ng legs, magigripan ng legs, no? Pero dito nga, kasi syempre yung pag na-stuck ka ng dumi, yung ilalim nung tank pad, syempre may potential na magasgasan yung pinakatangke and ayaw naman natin mangyari yun kasi may scrape yung pintura and all that shit, no? Kaya pinili ko na lang tanggalin. Well, ako naman yung tipong hindi madalas sumasandal dito or naglalapat ng tiyan. Payat lang din naman ako, di naman naawat yung tiyan ko dyan, no? So, kahit na wala siyang tank grip or tank pad for now, okay pa rin yan. Hindi siya ganun karaming scratches, karaming hairline scratches, and all that bad stuff, no? So guys, can see naman, no? Makintab pa rin yan. Pwede ka pa rin manalamin dyan. So ayun nga, medyo madumi na nga siya compare sa naging itsura niya nung pumunta kami sa bodega clearance sale. Kasi ayun, bagong buff lang siya doon. But anyway, kahit pa paano, marinis pa rin naman siya. And hopefully presentable pa rin siya sa video. Or presentable pa rin siya sa mga mata nyo. So ito, nakalimutan ko na price nito. But once again, lalagay ko na lang sa description box lahat ng mga parts and accessories na binili ko online, no? Hanapin ko siya, tsatsagayin ko siyang hanapin for you guys. And then ito, online ko lang din to binili, yung foldable na side mirror. So as you guys can see, kitang-kita yung likod diyan. O sabihin natin ganyan, di ba? Hindi yan naka-zoom or naka-fish eye. So sobrang bisa niyan for me. And mas pogi siyang tignan kesa yung, alam mo yun, yung typical na side mirror, no? Kasi yung stock na side mirror nito, tol, parang tutubi, ang pangit. Kaya ito, actually bago yung bilog, meron na akong kinabit dito na bar and side mirror din, nakaganyan naman. Pero yun nga, hindi siya natutupi, nakaganyan siya all the time. So eto, nagpalit ako nung ganyan, yung bilog. So, itong bar and side mirror na to, may kasama yung pampasikip, no? Para isusuksok mo doon sa butas ng handlebar. Kaso, yung butas ng handlebar ko is mas maliit or masyadong maliit para doon nga sa mga parts na sinasabi kong isusuksok mo dito para humigpit. Kasi, you know why? Kasi, hindi na ako naka-stock handlebar. Naka-pro taper na ako na handlebar. Yan, pro taper. As you guys can see, ako lang din nag-install niyan. Most of the accessories here ako lang din naman nag-install kasi madali lang naman. Galing na din naman ako sa Z200. Talagang pag may parts yun, yung Z200X ko, hangga't kaya kong ako magi-install, ako na magi-install. So in-apply ko lang din naman yung same principle dito sa NK400 or 400 NK na TFT version. Ako lang din nag-install na to. Evotech tuloy. Pro taper na low rise handlebar.
I think nasa 800 or 900 yung presyo nito, no? Can't really remember. Check nyo na lang sa description box. So, syempre, bubutasan mo to para dito kasi ito, may para siyang nakausling ganyan, no? Pang lock, no? Para siyang ulo ng pako na nakausli para hindi gagalaw-galaw to. So, bubutasan nyo lang to. Yun lang ang pinaka-conversion na gagawin nyo dito. Then, okay na. Tapos, enough lang din naman yung haba niya para hindi gaano masakal yung mga kable-kable na shoot dun sa ilalim. Yan o. Para hindi gaano masakal. Enough lang din naman yung haba niya na para hindi sila masyadong congested dun sa ilalim. So, perfect na perfect tong Pro Taper na low-rise handlebar. Once again, 800, 900 ata yung presyo nito nung binili ko. Ayun na nga, ang ginawa ko na lang dito sa sa side mirror ay nag-iwan ako nung ikakabit ko na or yung bubutasan ko na to. Nag-iwan ako ng enough na na space ng pinaka handlebar para maipit. As you guys can see, nakaipit lang yan. Pero sturdy yung tool. Ilang years na akong nakaganto. Ganyan. Sturdy yan. Hindi mo yan hindi siya tatangin ng hangin, hindi siya matatanggal, ganun or what. Kaya if you guys want to do some DIY sa motor, sa NK nyo, tapos ganitong ikakabit nyo, tapos gusto nyo din ng ganito na na side mirror, tapos syempre pwede mo naman, obviously pwede mo ipa-machine shop yan, no, palakihan yung butas, pero hindi ko pa siya ginagawa at parang tinamad akong gawin yon. Mag-iwan kayo ng enough space para maipit nyo to, maipit nyo yan. Kahit hindi naman lahat yung buong pisngi nito nakaipit, kahit na kalahati lang ng pisngi nito nakaipit, kapit na yon, goods na yon. So ayan ang forma ng low-rise handlebar. Yung stock handlebar kasi ang taas parang ayoko parang ang tanda tignan no. Kaya mas gusto ko yung ganyan, yung low-rise handlebar. O, di ba? Pogi. And then, ayun, as you guys can see, nakano na din ako. CF Moto levers. Ito, 1,000 plus to. Parang 1,200, 1,300 ata to. Sa online ko lang din to nabili. Ako na lang din nagkabit niyan. Tapos, yung yung clutch cable ko, nakapang Barako 2 na clutch cable. Mas mura sa stock. Plug and play dito. And most importantly, mas mura sa stock. Yung talagang stock ang mahal tol. Nasubukan ko na magpalit ng clutch cable na stock. Almost 1,000 pesos. Ito, magkano lang to? 200 nga lang ata yan or 300. Doon lang nagre-range yung presyo niya. And as you guys can see, ayan, nakaano natin ako dito. Naka-Spirit Beast. Ito yung nauna. Kasi dito may naunang naputol. Then later, naputol din yung dalawa dun sa likod. Dito nga, isa lang naputol dun sa likod, dalawa. But anyway, kahit isa lang naputol dito, syempre alam nga naman yung isa smoke, yung isa hindi, yung isa stock. Kaya ito pinakabit ko pa to sa saan ko pa ito pinakabit? Mirgo Moto Racing Shop ata ang pangalan, basta Mirgo. Kilala siya ng mga NK users or ng mga CF Moto bike users, no. Kilala yon, yung Mirgo Moto Shop. Sa siya, along C5 sa southbound. So doon ko siya pinakabit kasi ito hindi siya sindali nung pagkabit doon sa rear signal light, kasi doon tatanggalin mo lang yung upuan, tatanggalin mo lang to, hindi na pala to tatanggalin, tatanggalin mo lang to, sususian mo lang syempre para matanggal, tapos may access ka na dun sa mga wirings. Whereas dito hindi ganun hindi ganun kadali. Parang ito tatanggalin yung mga head fairings, patatanggalin. Ayoko na mag-take ng risk na imekos yun, kaya pinakabit ko na lang sa Mirgo Moto Shop. And then what else? I think that's sa panlabas, those are pretty much it yung mga in-install ko sa bike na to, no. I keep it stock yung iba. I keep it stock naman. Ito, hindi pa napapalitan to kasi dude, yung mileage, pero ng susi. So ayun na nga, yung mileage nitong NK na to, actually may vlog din ako last year, December last year, no. Binanag ko yung pag-change oil ko dito, then pinakita ko din kung ilan pa lang yung mileage nitong motor ko. So for the past almost 3 years, no, wala na nga siyang gas, papagas kami mamaya. Malapit lang naman yung Petron dito. So almost 3 years, ang mileage lang niya is 9.6 km, no. So sobrang bata pa, sobrang fresh pa tong motor na to, tol. Kaya yung brake pads di pa napapalitan, yung disc di pa napapalitan, but ayan, alaga din naman yung mga yan. Pagka naglilinis ako, talagang nililinisan ko din sila. Sinasadya ko din silang linisan. And even this, yung kadena, hindi pa napapalitan. Yung sprocket, hindi pa napapalitan. Pero ayan, alaga naman sa linis yung mga yan. And then, ang lagi ko lang langis na ginagamit dito ever since then.
kahit nung pinaka-umpisa pa nitong NK400 sa pangangalaga ko, Liquimoly, as you guys can see, Liquimoly. Di ako gumagamit ng ibang langis dito, laging Liquimoly. Tapos, eto pala, gulong, napalitan ko na din. Kasi, you know why? Hindi pa ako nagpa-vlog noon, pero last year lang nangyari. Yung stock na gulong, CST, nagkaroon ng bukol, no? Mahabang bukol na parang hotdog na nasa ilalim. Yung nangyari dito sa stock tire, sa stock front tire ng NK400. So, hindi naman na babalik yun na lumamig yung gulong, iimpes. Kung mangyari man yun, pagka uminit yung gulong, magbabulge ulit siya. Kaya pinalitan ko na din agad. So, ang gulong ko ngayon ay Continental Conti Motion. Ayan ang itsura ng ano niya, no? Ng grooves. Yan. And even sa likod. Ito yung medyo makating upgrade ko. O pinalitan sa motor. Kasi parang 13,000 ata to. 13,000, 14,000 tong Continental Conti Motion. Ayan yung itsura ng thread niya, no? Or ng grooves. And then 170 to. Ang stock 160. Ayun, obviously 120 pa rin yung harap. Ayan. 120 ang size nito. Ayan. 120/70. 17 yung yung rim size syempre, no. Ito dito sa ko to pinalagay sa Takara tire. So shoutout sa Takara. Libre ang kabit doon, then libre yung wheel balance. Libre din yung tingga. Tapos ang may bayad lang, actually ito nga di ko na nga din binayaran yung pito. Inaba na din yung pito niya nakaganyan, no, nakausling pa ganyan. Ayun, no. Yan. So, ayun, as you guys can see, merong tingga yan. Meron ding tingga dito. So, libre yung wheel balance doon. Libre installation, libre wheel balance. Pati yung pito, swerte nyo pag nilibre din nila. And then, ayun. Tapos, syempre, mas mura din sa Takara kaysa sa ibang shop, no? So, doon ko binili tong Conti Motion, Continental Conti Motion sa Takara Taytay. So, siya pinakabit. Pero, ang big bikes daw 400cc pataas dapat daw talaga sa main nila sa Takara Caloocan. So pinalalamove ko sa Takara Taytay, doon ko na pinakabit. Buti na lang kaya nila ikabit. And then ang size nitong likod ko, let's see, itong size niya. Ang stock 160/60, pero ang size niya ngayon, itong Conti Motion ko is 170/60. So, mas malapad siya, no? Kesa sa stock. Pero, kung titingnan, parang magkasing lapad lang sila ng stock. Kasi parang yung CST tire, yung lapad niya is mas no? Kahit na 160 siya, parang ang lapad niya tignan. Ito, 170 na to, pero parang sing lapad lang niya yung yung 160 ng CST. I think yun lang yung mga yun lang yung mga panlabas na napalitan ko na sa sa NK400 natin, no? And then, sa panloob naman, ayun, na na to, na remap na to, and then napalitan ko na yung spark plug nito, naka pro taper din yung spark plug nito, no. Sa ko naman pinagawa yon, CLC Big Bike Shop, CLC Moto Shop or Big Bike Shop, basta sa Bulacan yon. So I hope you guys check out lahat ng mga shop na na shinout out ko or minention ko para sa sa pangangalaga, pagpapaayos, pag tune up and all that shit, no, sa mga big bikes nyo. Kahit sa mga small bikes, kaya nilang gawin, syempre. So, ayun, yung sa internals, yun pa lang naman din yung yung mga nagagawa ko or mga pinagagawa ko. And then, the rest is history. Wala pa naman akong iba pang na sa motor na to, no. Napapapalitan, napapaayos, nadadagdag, napapagawa and all that shit, no. So, most recently yun lang, change oil lang din talaga yung nangyari sa motor na to. Pero siguro ang next major upgrade or pagpapaganda sa motor na to ay yung sinasabi kong ang plano kong magpa-ceramic coating. Yung pagpapa-ceramic coating is parang napupusuan ko siya gawin sa or ipagawa sa Autogoat. OTOGOAT ang pangalan nung shop. Autogoat, siya, nagse-ceramic coating, nagpi-PPF. Pero ceramic coating ang plano kong pagawa dito kasi mahal ng PPF. 3 or 4 times 4 yung minahal niya sa ceramic coating. So, ayun, yun pa lang naman yung yung mga napapaano ko. Palitan ko, napapaganda, napapaayos, napapa-tune up and all the words that I can use to describe ko ano mga pinagagagawa ko dito. Yun pa lang para dito sa CF Moto
NK400, 400 NK version 4, TFT display version natin, no. So just a little 360 view sa motor. Ayan. Yan ang itsura niya. Bangis, no? Ang ganda niya pagka naka-low rise. Ang laki niya lalo tignan. Or ang match niya lalo tignan. Yan. Yan. So by the way, gusto ko lang din ikwento sa inyo guys yung makulit na nangyari, no? Kasi di ba nilabas ko to August 5. Then 5 ano pa lang, parang 5 days pa lang ang nakakalipas mula nung nilabas ko to August 5, 2023. Inilabas naman yung 450 NK. So medyo nang hinayang ako noon ng mga ilang weeks, pero nagsing in din naman sa akin na mas pogi ito. At least from my from my point of view. Mas pogi ito kasi mas macho, mas big bike siya tignan, mas botchog, ganun. Mas botchog siya tignan kaysa sa 450 NK. Pero don't get me wrong, yung 450 NK, pogi din naman yun kasi futuristic yung design niya. Syempre mas malaki yung CC, mas matulin yun, mas agile yun, mas nimble, kasi mas manipis siya. Pero parehas naman pogi, pero ayun, mas nagsing ina din naman din sa akin, since siguro dahil motor ko to, kinagaslight ko lang din sarili ko na mas pogi ito. From my personal point of view, no? Kasi mas botchog siya tingnan. Tingnan nyo naman, no? Sometimes nga napagkakamalan tong higher CC, mas mataas pa sa 400 eh. May naalala ko noon, nagtanong sa akin kung 1000cc daw ba to. Pero syempre sinabi ko yung totoo, di ako nagpabida no, nagpabibo na sinabing oo. Sinabi ko 400 lang to. Pero kasi, kaya siya na mistakenly tag as 1000 kasi tinaw nyo naman, no? Ang botchog niya tingnan, no? Pero 400 lang yan. Tapos naka low rise pa, kaya ang botchog niya lalo tignan. Or ang aggressive niya lalo tignan. Tapos eto din, yung tail niya, ang lakas maka big bike talaga na yung mga liter bikes, no, yung tail niya. Tapos samahan mo pa ng botchog na botchog na gulong. So ayan yung itsura ng 400 NK natin. Then ayun nga, like I said earlier sa vlog, yung other bikes natin, no, yung Sniper and yung Beat, sa other video or other vlog natin siya i-feature. Parang ito yung first moto feature, cheesy moto feature, no. Yan ang ating 400 NK. Okay, so those are pretty much it na pwede kong ma-share sa inyo guys sa nangyari sa personal life ko, and also sa mga naging motor natin over the course of years. So ayan, one last look. Kasi ito talaga right side ng motor ako lagi napopogian kaya ito yung mas trip ko ipakita, no. Iba yung dating talagang sa kanya yung dating, siya pa yung pogi. So ayun, those are pretty much it na pwede ko maikwento sa inyo sa personal life ko and also sa mga bikes na napunta sa ating pangangalaga. So I guess that's pretty much it, and I'll catch you guys back on the road. Alright? Okay, so ayun mga ka-cheesy, no, alis na kami dito ng kapatid ko, and ayaw na niyang i-drive yung NK pa sa bahay. Ako na daw ulit magdadrive. So ano na lang naman ang gagawin, yun, uwi kami sa bahay, tapos papagasan ko na din muna yung NK, kasi as you guys can see, nakailaw na yung yung ilaw para sa low gas, low fuel. So let's go! Dito sa Manila is na to, mga kasisi, ang daming bikers dito. Dati naman hindi. Pero ayun, yung iba kasing bikers, nag-u-turn agad sa hindi magandang U-turnan, no? So medyo risky yun and matakaw sa collision. So pag ako talaga personally dumadaan dito or ako lang mag-isa, hindi ako nagmamabilis. Dati masarap dito na magkupal. Pero since nung dumami yung mga bikers dito, napaikot-ikot lang dito sa kahabaan nitong road na to, hindi na ako nagmamatulin. Nakakatakot. So
iniwanan na naman ako ng kapatid ko, no? Ipapagas pa ako sa Petron eh. Yan o. Sa Petron sa Tawid. Siyempre, pasalamat tayo sa kanya. Pinadaan niya tayo eh. Pagas tayo dito sa XCS. Salamat. So, ang mura ng gas ngayon dito, 53.70 lang. Kaya nagpagas na ako ng 300, no? So, ayun, madami na siya ulit gas. Pero ang fuel capacity talaga nito, 17 liters. So, almost 6 liters lang yung naikarga. Sana hindi traffic, no? Para makaabot ako sa pagsamba. So, mura ng gas ngayon dyan sa ano ha. Well, laging mura dyan. So, yan ang mga options ko ng Petron dito malapit sa amin. So, dyan sa harap ng Manila East Road na Petron, or di kaya dun sa ano, sa malapit sa ano, sa Manggahan area, no? Na Petron, mura din dun lagi. Pati dun sa Rosario or bago mag-Rosario Church. Sa Ortigas, mura din dun lagi. And lalo na sa ano, sa Antipolo, yung packet ng Antipolo na Petron. Doon, mura lagi doon, yung malaking Petron doon. Doon ako lagi sa mga murang Petron. At saka, strictly, itong motor na to, hindi ko to ginamitan ng ibang ano, ibang octane, laging 95. Hindi ko to kinakargahan ng 91, no? Lalim ng lubak. And as much as possible, gusto ko lagi Petron lang ang ano ko, no? Papagasan ko. Pero syempre, pag no choice na, pagas tayo sa iba. Pero, mas, or should I say, meron pa rin akong tier ng mga gas station na gustong pagasan. Next to Petron, obviously Shell, pero mahal yun. Next doon, Sea Oil, Uni Oil, and then Clean Fuel. Ayun. Yun lang yung mga parang trip kong pagkatiwalaan na, ano, no, ng mga gas station. So, bukas, may pasok ulit ako sa school. Ano ba bukas? 29. Tama, 29 bukas. May pasok ako sa school. And ito ulit gagamitin natin, no? Para pogi at dating. So, ito ang mahirap pag naka-big bike ka or or wide yung motor mo, no? Hirap isingit sa traffic. Pero mahirap din pag naka-big bike kasi mabigat, no? Ay, nako. Akala ko natutulog si Kalbo. Okay, so ito, malapit namin sa street namin. I suppose that's pretty much it for this vlog. So thank you guys for watching. And I hope you guys also check out those previous vlogs that we have uploaded. And I hope you guys enjoy watching this video that I have for you guys, no? And I hope you guys enjoyed listening to the story of my life. And story of the bikes na napunta sa aming pangangalaga. So do not forget to like, subscribe, share, comment. Also check out our Facebook page, Cheeseburger Motovlog. Username Cheeseburger Motovlog 320. And that's pretty much it for this video. But don't worry, I'll get back to you guys for yet another epic video. This is your boy Cheeseburger Motovlog, and cheese out.